Maganda po ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kaniyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Tayo ay mayroong pamagat na Ministry of Encouragement. Ang ating pong teksto na ating pong pagbabatayan ay mula po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 11, at ganito po ang ating matutunghayan. Dahil dito, palakasin ninyo at magtulungan kayo tulad ng ginagawa niyo ngayon. Basbasan at pagpalain ng Panginoon ang bahagi ng kaniyang mga kabanal na salita na ating pong tinunghayan binasa. Sa isang babasahin na mayroon pong pamagat na paying,
mayroon pong ilang bagay doon tayo makikita ayon po sa paraan ni Apostol Pablo upang sinasabing magkaroon ng effective testifying. Ang sabi, upang maging epektibo ang ating pong pagsasalita, ang ating pagsaksi o pag-witness, ay gamitin po doon natin ang mga pamamaraang ginamit ni Apostol Pablo. Una ay start with a positive note. Sinasabing huwag agad titira. Huwag agad babanat. Humanap ng katangiang maaaring bigyan ng pagpapahalaga. Dahil natural po sa isang tao, natural sa tao na matuwa kapag siya'y pinapupurihan at magagalit naman kapag siya'y pinipintasan. Nakita ni Apostol Pablo ang sobrang dami ng mga Diyos-Diyosan, estatwa at monumento ng iba't ibang Diyos doon sa Athens. At makikita po natin yan doon sa Gawa chapter 17. Pwede niyang sabihin agad, pwede niyang sabihin kaagad sa mga ito na sumpain kayong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero doon po sa talatang 22, may sinabi po doon si Apostol Pablo, ang sabi niya, mga lalaking taga-Atenas, napapansin kong sa lahat ng bagay, kayo'y lubhang may takot sa mga Diyos. Napakaganda po, start with a positive note. Yun po ang ginawa ni Apostol Pablo. Pangalawa ay focus on the concrete rather than the abstract. Talakayin, pag-usapan ang mga bagay na nakikita. Pag-usapan at talakayin ang mga bagay na nahahawakan, yung pong mga naaamoy o kaya ay nalalasahan. Bagamat ang pananampalataya ay umaakay sa bawat isa sa atin na itanaw, itanaw ang ating paningin doon sa kaluwalhatian. Hindi nito inaalis ang ating mga paa sa pagkakatungtong sa lupa. Establish common ground. Talk about things that unite rather than divide. Ang diretsang pagbanat, ang diretsang pagpuna sa iniisip mong maling paniniwala ng tao tungkol sa Diyos ay sigurado po na magsasara lamang sa channel of communication. Tandaan po natin, remember this, you cannot argue people to God, you can only bring them to God through loving words and acts of kindness. Sa pagpapaliwanag po ni Apostol Pablo, ay binigyang pansin niya ang mga bagay na kapwa nila pinaniniwalaan tungkol po sa Diyos. Ang pang-apat, confront the audience with Jesus. Binabago ni Pablo ang pamamaraan ng kanyang pangangaral at pagbabahagi ng ebanghelyo, ngunit iisa lamang po ang kanyang mensahe. Ang kanyang mensahe, si Jesus, ang kanyang resurreksyon, at ang muli niyang pagbabalik upang hatulan ang sanlibutan. Yan po yung makikita po natin doon sa effective testifying na may kinlalaman po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, yung pong tinatawag na ministry of encouragement. Ang tanong ay, sino ba ang dapat nating palakasin ang loob? Sino ba ang dapat nating pasiglahin sa nangihinang kalooban? Una, ang sabi, ang masisipag at tapat na mga lider. Ang masisipag at tapat na mga lider, na isa po yan doon sa mga dapat palakasin ang loob. Kapag ang isang leader ay masipag, tapat sa kaniyang tungkulin, at ang leader na ito ay ginagawa ang lahat hindi para sa kaniyang kapurihan, kung hindi para sa kapurihan ng Diyos. Itong leader na ito ay nararapat sa ating mga respeto at paggalang. That leader deserves all our respect, even our love
to the outmost. Ang pinakamataas na katunayan ng paggalang sa leader ay ang pagsunod po sa kaniyang mga tagubilin, ang pagsunod po sa kaniyang mga pangangaral. Ang pangalawa na dapat pong palakasin ang loob ay ang mahihinang mga kasama. Ang mahihinang mga kasama. Sa isang grupo, naturalmente, mahina. Mahina ang loob. Hindi agad sumasama sapagkat naduduwag at kulang sa kakayahan. Sa halip na baliwalain ang tagubilin ni Apostol Pablo ay tulungan sila. Tulungan sila sa pamamagitan ng pagpapaalaala, sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng loob at pagtitiyaga sa bawat po sa kanila. Higit kanino man, higit langan ng ating pong encouragement. Ang pangatlo na dapat palakasin ang loob ay ang mga taong gumawa sa atin ng masama. Mabigat po ito. Sa halip po na atin silang maging kaaway, ay ang sabi dito ay ang dapat kasama sila sa dapat palakasin ang loob ang mga taong gumawa sa atin ng masama. Ang tanging paraan upang mawala ang kaaway ay gawin silang kaibigan. Ang paghihiganti ay walang kapangyarihang pumuksa ng kaaway, samantalang ang pagpapatawad ay may kapangyarihang lumikha ng kaibigan mula sa kaaway. Ang pang-apat ay ang pangkahalatan o isa't isa. Sa bawat isa ay dumarating ang panghihina. Dumarating po talaga yan, mga panghihina at panglulupaypay ng loob kung magkaminsan. Kaya't maging tagapagdala tayo ng lakas ng loob at maghatid ng kagalakan sa mga sumusunod na pamamaraan. Laging maging masaya. Laging maging masaya. Laging manalangin ng panalangin ng pagpapasalamat. Papurihan ang mga patotoo tungkol sa mga bagay na espiritual. Seryosohin ang mga propesiya. Maging mapanuri sa lahat po ng mga bagay. Layuan ang lahat ng anyo ng kasamaan. Kapag tayo'y naging seryoso sa pakikilahok sa ministry of encouragement, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpapabanal sa atin buong pagkatao hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po kami upang maging kalakasan ng mga mahihina at nangangailangan ng aming suporta at pakikiisa. Bahagi po ng aming pong panalangin sa iyo ngayong umaga ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, dakilang Diyos. Ang maghapong ito na aming lalakaran, pagpalain po ninyo ang bawat isa po sa amin, anuman po ang aming gagawin. Dakilang Diyos, sa umagang ito man po ay may kinlalaman sa aming paghahanap buhay. Kung ito man po ay may kinlalaman sa mga pag-aaral ng aming mga mahal na estudyante at mag-aaral, at pong mga gagawin sa araw na ito, ang aming pong dalangin sa iyo, dakilang Diyos, ito po ay inyong pong basbasan, inyo po itong pagpalain. Salamat po ng maraming sa inyo pong mga salita, pong tinunghayan at pinagbulay-bulayan
sa umagang ito. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat. Alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyo pong pakikinig, sa ating pong pagbubulay-bulay. Friendly reminders po sa bawat isa po sa atin. Be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay,